Purihin ang Panginoon. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, Defend the Faith. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. Sa pagkakataon pong ito, ay ating bibigyang paglilinaw ang isang batikos na naman ng mga protestante tungkol sa ating pananampalataya. Partikular po, ang sakramento ng kumpil o yung confirmation. Meron pong isang vlog na kumukundina. Bakit daw sa Catholic Church meron pang kumpil, meron ng binyag. No? At sinasabi po ng kanilang vlog na ang sakramento ng kumpil na mayroon ng Iglesia Katolika, tahimik daw po ang Biblia tungkol dito. Anong ibig sabihin na tahimik? Ibig sabihin, hindi po ito according to the Holy Scripture. Wala po sa Bible. No? So, nakakalungkot sapagkat napakaganda po ng dulot na grasya ng kumpil para sa bawat Katoliko. Nakakalungkot dahil hindi po ito kinikilala ng ibang mga pananampalataya, ng ibang simbahan. Para ho malinawan natin, tingnan po natin ang turo ng Iglesia Katolika tungkol sa sakramentong ito. According po sa ating official teaching, Catechism of the Catholic Church, number 1316. Babasahin ko po. Ang kumpil, ang grasya bautismal ay nagiging ganap. Ito ang sakramentong nagbibigay ng Espiritu Santo upang maging matatag ang pag-ampon ng Diyos sa atin. Isinanib tayong mabuti kay Kristo, palakasing maigi ang ating pakikiisa sa Iglesia, lumahok ng lalong masidi sa kanyang misyon, at tuluyan tayong magbigay ng patutuo ng ating pananampalatayang Kristiyano sa wika na may kasamang gawa. Sa ating official teaching, napakaganda po ng kumpil. Confirmation perfects baptismal grace. Pinagiging ganap ang grasya ng binyag. Pero sa iba, ito daw po'y imbento lang ng Iglesia Katolika. Tahimik ang Biblia tungkol sa kumpil. Para ho mas maintindihan natin, tandaan po natin na ang sakramentong ito, mali po sa kanilang atake na wala sa Bible. Ito po'y eksaktong makikita natin na nasa Biblia. At ang patunay po diyan, mga mahal kong kapatid, ay ang nakasulat po sa Aklat ng Gawa, chapter 8, verse 14 hanggang 17. Hayaan po ninyong basahin ko sa inyo. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Kung atin pong pag-aaralan, ano po ba ang ritual ng sakramento ng kumpil? Sa kumpil, pinapatungan po ng kamay ng obispo o ng paring itinalaga ng obispo ang mga mananampalataya at makaraan po ay ipinapanalangin upang tanggapin ng mga ito ang regalo ng Espiritu Santo. Tanggapin ng bawat mananampalataya ang Espiritu Santo. At ito po yung eksaktong inilarawan sa tagpo ni Apostol Pedro at ni Apostol Juan sa piling ng mga Samaritano. Recorded po Nasa Bible po. Gawa chapter 8 verse 14 to 17. Kaya nakakapagtaka po na ang mga tagapagturong protestante nagsasabi na tahimik ang Biblia sa sakramento ng kumpil. Very clear, ang mga Samaritano
tumanggap na ng binyag, pero hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu Santo. Ano ang nangyari sa tagpong iyon ng Gawa chapter 8? Ipinanalangin sila ni Pedro at ni Juan at ipinatong ang kanilang mga kamay sa mga Samaritano. Ano nangyari? Tinanggap ng mga Samaritano ang Espiritu Santo. Ito po mismo ang kumpil sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Sa isang bahagi pa po sa aklat ng Gawa, chapter 19, verse 1 at 6. Chapter 19, verse 1 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Habang nasa Corinto si Apolos, tinahak naman ni Pablo ang mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang sa siya'y makarating sa Epeso. Natagpuan niya roon ang ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po. Hindi namin naririnig na may Espiritu Santo pala, tugon nila. Kung gayon, sa ano kayo nabautismuhan? Tanong niya. Sa bautismo ni Juan, tugon naman nila. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismuhan ni Juan ang mga tumatalikod sa kasalanan. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa mga Israelita upang sila'y sumampalataya kay Jesus, ang dumarating na kasunod niya. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila, bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Mga kapatid, sabi ho ng isang vlog ng protestante, tahimik ang Biblia sa sakramento ng kumpil. Mukhang hindi ho sila nagbasa ng Biblia, sapagkat dalawang bahagi po sa tagpo ng mga apostol, kay Apostol San Pedro, kay Apostol San Juan, hanggang kay Apostol Pablo, ay pinakita po ng Biblia na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ay tinatanggap ng mga sumasampalataya ang Espiritu Santo at makaraan nito ay tinatanggap ng mga pinapatungan ng kamay ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ang sakramento ng kumpil. Now, kung atin pong babalikan yung tagpo ng ating Panginoong Jesucristo at ni Nicodemo sa John chapter 3, verse 5. Maliwanag naman po yung encounter. Ano po ang pag-uusap ni Nicodemo at ng ating Panginoong Jesucristo? Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo. Ang sabi po, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dalawa po yung ritual na sinabi ng Panginoon. Hanggat hindi ipinanganganak ang isang tao sa tubig, baptism, at sa Espiritu, kumpil, hindi siya paghaharian ng Diyos. Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At dito po sa binanggit nating dalawang talata, sa Gawa chapter 8 at sa Gawa chapter 19, very clear po yung pangyayari. Yung mga Samaritano sumampalataya, nabautismuhan, yung mga sumasampalataya na pinuntahan ni Pablo sa Epeso, sumampalataya sila, nabautismuhan sila, pero hindi nila kilala ang Espiritu Santo, hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, tinanggap ng mga ito ang Espiritu Santo at kasunod ay ang kanyang mga kaloob o kanyang mga regalo. Tandaan po natin, mga minamahal kong kapatid, sa sakramento ng kumpil, meron pong ginagamit na mga material, katulad po ng langis. Ano po ba ang kahulugan nito? Ito po bang paggamit ng langis sa ritual ng kumpil
ay nakabatay din po sa Biblia. Yan po lagi kasi ang tanong ng mga protestante sa atin. Nasa Bible ba yan? Palibasa, ang mga Katoliko po hindi naman ganun kabihasa at kahilig magbasa ng Bible. Minsan pagka tinanong tayo kung nasa Bible ba yan, nagugulat tayo. Nasa Bible nga ba yun? Mukhang wala. Pero ang totoo po, lahat ng ginagawa natin na mga sakramento, ng mga pananampalatayang gumagalaw sa Catholic Church, lahat po yan ay nasa Biblia. Kasi bahagi po ng ating foundation ang Sacred Scripture, ang Bible, ang Biblia. Now, sa langis, ito po ay itinutulad sa ritual na ginamit sa lumang tipan. Katulad po ng tagpo sa pagtatalaga kay Saul bilang hari. Kaya nga sa kumpil, tayo ay binabanggit na mga kabahagi sa pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ng ating Panginoong Yesus. Kung atin pong babasahin ang unang aklat ng Samuel, chapter 10, verse 1, ganito po ang ating makikita. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos sinagkan niya ito at sinabi, binubuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan. Kaya sa kumpil may ginagamit na langis upang sumimbolo na tayo'y nagiging kabahagi sa pagkahari ng ating Panginoong Hesukristo. At ang langis, simbolo rin po ng pagtatalaga upang tayo'y maging kabahagi sa pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po'y ating makikita sa Exodus chapter 30, verse 30. Ang sabi po, pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak, ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. So ito pong langis sa kumpil, very symbolical po ito sapagkat ito po ay mga tagpo na ginawa mula pa doon sa matandang tipan at ito'y pagpapakita naman ng ating pakikibahagi sa pagkahari, pagkapari ng Panginoon. Sa larangan po ng kanyang pagkapropeta, ito po'y ating kinuha sa unang aklat ng Hari, chapter 19, verse 16. Uhusan mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propeta na kahalili sa iyo. Kaya sa kumpil, tayo'y tinatalaga doon, tinatanggap natin ang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta ni Jesus, gamit po ang langis sapagkat ito po ang ritual na ginawa mula pa po noong matandang tipan, na ginagawa po natin until now sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Kaya nga po sa bahagi ng 2 Corinto chapter 1 verse 22 ang sabi, nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. At sa panghuli, upang pagtibayin po natin na ang kumpil ay nasa Sacred Scripture, ganito po naman ang ating makikita sa Catechism of the Catholic Church, number 1303. At dito po'y malinaw na itinuturo sa atin ang isang grasya na tatanggapin natin sa pamamagitan ng sakramentong ito. Dahil sa pangyayaring ito, ipinagkakaloob ng kumpil ang karagdagan at kaganapan ng grasya ng binyag. Number 1, ipinapasok tayong lalong taimtim sa pag-ampo ng Diyos upang masabi Ava or Ama. Ito po'y recorded, Rome chapter 8 verse 15 o Romans chapter 8 verse 15. Number 2, isinasanib tayong matatag kay Kristo. Number 3, dinadagdagan sa atin ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Number 4, lalong pinagtitibay ang ating pagkakabuklod sa Iglesia. At number 5, idinudulot sa atin ang isang tanging lakas ng Espiritu Santo upang palaganapin at ipagsanggalang ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita at gawa bilang mga tunay na saksi ni Kristo at matapang na ipahayag
ang pangalan ni Kristo at kailanman ay huwag nating ikakahiya ang krus. Lagi po nating pag-aralan ang ating pananampalataya upang tayo'y maging matatag hanggang sa dakong huli. Muli, maraming salamat po. Ako po si Brother Marco Evangelista. Samahan niyo po ako muling susunod na mga programa dito po sa Emmanuel TV Network. Tandaan po natin, ang Diyos ay sumasa atin. Emmanuel.